Bakit obsessed ang narcissist sa ex niya? Alam niyo ba na ang narcissist ay obsessed sa ex? Maaaring sabihin niyo na, parang hindi naman. Hindi. Hindi totoo yan. Pero yun, naturally, ganun yun. Nature nila yan. So, let's analyze. Gumawa ako ng analysis dito para maunawaan nyo kung bakit obsessed. Okay? Basically kasi, sinasabi ng narcissist na tapos na siya sa ex niya. Yun yung pinagkakalat niya eh. No, yun yung sinasabi niya sa mga tao. Sa mga kaibigan niyo, sa pamilya, so on and so forth. Pero hindi ito totoo. Okay. So, nagpe-pretend na wala na siyang pakialam, pero bakit laging nasulpot na parang multo? 'Di ba? Out of nowhere, biglang magchat-chat. Out of nowhere, biglang magpapakita. Something like that. Biglang tatawag. So, yun yung evidence natin na hindi totoo yung sinasabi niya na walang pakialam sa inyo. Ex-husband nyo man yan, ex-wife nyo man yan, ex-LIP nyo man yan, or ex-jowa niyan. So, hindi ka niya mahal. Obsessed siya sa'yo. Magkaiba yun eh. Okay, so, obsessed siya sa unfinished control sa'yo. Unfinished control. Kasi ang narcissist, meron siyang hunger, meron siyang cravings, no, sa control and manipulation. Doon nagmumula yung kanyang pleasure, yung yung pakiramdam na kontrolado pa rin niya yung kanyang ex. Yung hawak pa rin niya sa leeg ang kanyang ex kahit wala na silang relationship. Para sa kanya, hindi pa yun tapos. Para sa kanya, unfinished business ka pa. Bakit nga ba siya obsessed sa'yo? Marami ka nang alam tungkol sa kanya. Yun yung number one dahilan kung bakit obsessed sa'yo. Kasi alam mo na yung ugali niya, no? Yung patterns ng ugali niya, alam mo na. Yung tunay niyang pagkatao, alam mo na. Kilala mo na kung sino talaga siya. Kasi ikaw yung nakakita ng tunay niyang pagkatao. Ikaw yung nakakita nung tinanggal na niya yung maskara niya. Alam mo kung sino talaga siya. Kaya obsessed siya sa'yo. Alam mo ang katotohanan, no? Nakikita niya na mapanganib ka. So, nakikita niya na mapanganib tong ex kong to. Marami na itong alam. 'Di ba sa mga movies, no, pagka may mga actions, no, lalo na yung mga tungkol sa mga sindikato, no. 'Di ba pagka papatayin na, sinasabi na, patayin na natin to. Madami na tong nalalaman. Madami na tong alam. Sa narcissist, hindi. Ang datingan nito is, nau-obsess siya sa'yo kasi marami ka ng alam. So, isip siya ng isip kung paano ka makokontrol, paano ka mamamanipulate pa kahit wala na kayo. Ngayon, kung hindi ka na namamanipulate, hindi ka na nakokontrol, yun na yun, lalo mo obsess siya sa'yo. Lagi ka niya maiisip. Okay? Another one, number 2. Ang ex ay hindi na niya kontrolado. Ito na nga yung sinabi ko sa inyo kanina. Hindi na niya kontrolado. So, loss of control. So, ang mangyayari dito, nararamdaman niya na wala ka na reactions. Ayaw na ayaw niya nun. Wala ka ng pakialam. No? You don't care anymore. So, yun yung nagbibigay ng pakiramdam na talunan siya. So, nau-obsess siya doon. Kasi, ayaw niya makaramdaman yung ganon. Kaya, babalik-balikan ka nito. Kaya nga, di ba, pag nakikita niya na gumaganda ka na, pumupogi ka, gumanda yung katawan mo, naging sexy ka, o kaya naging macho ka, tapos, ang lakas na ng appeal mo ulit, tapos, nagiging successful ka sa karir mo, no? Sumisikat ka sa online, sa mga vlogs mo, tapos, nakikilala ka na, ma-impluwensya ka na, galit na galit yan, ang gigigil yan, lalo yan na-obsess. Kaya ang gagawin yan sa'yo is kokontakin ka niya, babalikan ka niya. Hindi para ipakita na mahal ka o kung ano man. Yun ay para balikan ka at ikaw ay i-manipulate na naman at kontrolin na naman. At para sirain ka na naman. Kasi may pagkasadista to. So ayaw niya, ng pakiramdam niya, defeated siya. Gusto niya, yung mga ex niya na iniwanan niya, gusto niya lahat yun mag-failed in life.
At pagka hindi nangyari yon, babalikan niya yon at wawasakin niya ang ex niya. Kaya nga sabi ko sa inyo, no, huwag niyo nang tatanggapin ito. Itong ex ninyo na narcissist. Okay, let's go now to the other one. Dito pala sa kabila. Okay. So number 3, naapektuhan ng ex ang image ng narcissist. Yan ang kanilang ikino-obsess. Pagka ikaw nagiging successful, nagkakaigi ang buhay mo, iniisip na narcissist na masama o sumasama ang image niya. Okay? Pumapangit yung image niya. Kaya nau-obsess siya sa'yo na balikan ka. Kaya pag kayo ay nagiging maayos ang buhay, gigil na gigil, gitil na gitil ang narcissist na balikan kayo. Dahil naaapektuhan na yung image niya eh. Gusto niya makita ng mga tao na kayo na uli. Kasi pagka ikaw nagiging successful, tapos siya naghihirap, yun na yun. Mapapatunayan ng mga tao na ang dahilan kung bakit nagpe-failed in life ka, hindi ka nagkakaigi in life is siya. Kaya ang gagawin niya is babalikan ka niya para patunayan niya sa mga tao na hindi yun totoo. Something like that. Okay? Nakuha niyo yung logic. Yun yung dahilan kung bakit nagkakagano ng mga pangyayari, mga situations, no? This is very important, no? So, kapag nag-heal ka na, nakarecover ka na, yun. Proof yun na siya ay talunan at masama. Okay? Kaya pagka kayo ay nag-heal, naka-move forward na kayo, naka-move on na kayo, pag hindi nyo binalikan ng narcissist, na nahimik kayo, no, kayo ay wala nang pakialam sa kanya, you don't care, meron kayong tinatawag na indifference na sa kanya, doon yung mapapatunayan sa mga tao, yun yung pruweba na talunan siya at siya ang masama talaga sa relationship or sa kanya, sa pamumuhay nyo. Yun ang mangyayari dyan. Kaya obsessed na obsessed sa'yo yung narcissist. Lalo na kapag nga nagkakaigi ka sa buhay. Okay? Kaya kung gusto nyo ma-obsess ang narcissist sa inyo at habulin kayo, no? Ika nga ay asamin ulit. Pero wag na sana, no? Pero sige, bibigay ko yung inyong revenge. Yun na yung pinakamagandang revenge. Yun na yun. Another one, let's go now to number 4. Ang ex ay kapaki-pakinabang para sa comparison o pagkukumpara. Kaya siya may obsession sa'yo kasi ikaw yung ikinukumpara sa kanyang bago. Okay? Kaya lagi kanya naiisip, no-obsess siya sa'yo kasi ginagamit kang pang-compare. Okay, lalo na kung nagkakaigi ka na sa buhay, yon. Iko-compare niya yung kanyang bago sa iyo. Sasabihin niya, "Oh, ikaw ang pangit-pangit mo na. Yung aking ex, ang ganda, sexy, paganda ng paganda." So yon, ikaw yon. Ikaw yung paganda ng paganda. Ikaw yung pamacho ng pamacho. Ikaw yung nagiging successful, 'di ba? Sarap sa pakiramdam ng ganun kung ikaw yung biktima ng narcissist, 'di ba? Ganun dapat yung ginagawa niyo. Pakita niyo kung sino kayo. Kung sino ang tunay na kayo. Okay, let's go now to number 5. Wala nang pakialam ang ex. Yan ang dahilan kung bakit na-obsess siya. Ayaw ng narcissist ng gano'n, na wala nang pakialam o iniitsapuera na siya. No? Bukod sa wala na siyang control, no? Yung tipong wala nang pakialam talaga. Halimbawa, nanggugulo siya, tapos wala ka nang pakialam. Naku, lalo yun ang na-obsess, yung pagka sinisiraan ka, tapos wala ka nang pakialam, tapos naramdaman niya, wala ka na talagang pakialam, wala ka na reaction, yun na yun. Obsessed na obsessed yan sa'yo. It drives the narcissist crazy. Yun. Another reason kung bakit na-obsess sa'yo ang narcissist ex mo kapag wala ka ng pakialam sa kanya, dahil nararamdaman niya na siya ay ordinaryong tao lamang pala. Kasi ang pakiramdam ng narcissist, ang illusion ng narcissist, meron siyang delusion na siya ay special. Siya ay extraordinary. Sa mga ex niya, ang pakiramdam niya, siya ang pinaka naging magandang karelasyon o siya yung pinakamagandang nangyari sa buhay ng mga ex niya. Yun yung pakiramdam niya na parang sobrang swerte ng mga ex niya kasi nakarelasyon siya. No? At hinahanap at naglalaway pa rin ang kanyang mga exes sa kanya. Yun ang pakiramdam niya. Alam niyo yung mga narcissistic na babae? Ang pakiramdam niya, yung mga exes niya na nagdaan sa kanya ay laway na laway pa rin hanggang ngayon sa kanya. No? Yun yung nararamdaman niya. Ngayon sa mga lalaki naman, no, kung yung narcissist na lalaki,
feeling niya yung lahat ng mga exes niya, no, na nasa paligid niya, ay siya ay ipinagdarasal pa rin hanggang ngayon na maging kasama sa buhay, maging asawa o husband. Yun yung paniniwala niya, na maganda ang buhay nung mga ex niya. Kung ako lang ang naging husband mo, maganda ang buhay mo, swerte mo. Yun yung pakiramdam niya. Kasi nga, feeling niya extraordinary siya. Ngayon, kung ang mga exes niya o ang ex niya ay hindi na o wala nang pakialam, meron tinatawag na indifference. No? Yan yung tawag ng mga psychologists dyan, indifference. Wala ka nang pakialam. You don't care anymore. Doon mo ipinaparamdam na, hoy, ordinaryong tao ka lang. Hindi ka espesyal. Parang ganun ang ipinararating ng ginagawa mo, na pagtahimik at pagbibigay ng zero attention sa kanya. Okay? With this in mind, itong ganitong pangyayari na pinaramdam mo sa kanya na siya ordinaryong tao lamang at hindi siya espesyal, wala kang K talaga, no? Yun ang magdudulot ng obsession. Lalong mauobses yan. Ngayon, kung sino ang ex niya na wala nang pakialam sa kanya, yun ang kinauobsesan niya. Yun ang hinahabol niya. Yun ang hahabulin niya balang araw. Okay? Kaya nga, sabi ko sa inyo, wag na wag ninyong pagbibigyan itong narcissist na to kung gusto nyo magiganti. If you want revenge, zero communication. If you want revenge, be successful. If you want revenge, magbalik alindog program kayo. If you want revenge, pagandahin nyo yung buhay nyo, patahimikin nyo yung buhay nyo, ayusin nyo, improve, revenge na yon. Tapos, wala na kayong pakialam. Bye for now.